Sa hapagkainan, harap-harapan akong tinawag na talunan ng sarili kong anak, si Jomari. Mas gusto pa niya ang yabang na si Dante kaysa sa akin. Grabe ang hiya at walang utang na loob na naramdaman ko. Pero hindi niya alam, ako ang nagpapawis para sa bahay at sa 1.2 million na sasakyan niya. Kaya't nagdesisyon ako. Itinago ko ang aking trump card, ang title ng bahay. Hindi na ako mananahimik. Babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko ang leksyon na hindi niya malilimutan habang buhay. Panoorin ang aking kwento. Like at share po. Kwentuhan mo ako sa comments saan ka nanunood. Sa hapunan, malakas na sinabi ng anak kong si Jomari, "Talunan ka tatay, pero ang bagong asawa ni nanay, hindi." Wala akong imik, pero nasaktan ako ng sobra. Isang linggo lang ang lumipas, si Jomari ay nawalan ng sasakyan, pera at bubong sa ulo. Nang gabing iyon din, tumawag sa akin ang ex ko, si Elisa, na taranta at sinabi niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Sa aming hapagkainan sa aming cozy na bahay sa Parañaque, nananatili pa rin ang bango ng lechon manok na humahalo sa amoy ng kanin na lumalamig sa plato. Tipikal na gabi ng tag-init sa Metro Manila iyon, kung saan nakabukas ng bahagya ang mga bintana upang pumasok ang sariwang hangin mula sa labas. Si Jomari, ang 30 taong gulang kong anak, ay nakaupo sa tapat ko. Ang tinidor niya ay tumutusok sa natirang pagkain ng may higit na lakas kaysa kinakailangan. Si Andrea, ang 28 taong gulang kong anak na babae, ay nasa kanan ko. Ang mainit ng ngiti niya ay laging nagtatangkang magpanatili ng kapayapaan. Nagkukwentuhan lang kami tungkol sa walang partikular na bagay, trabaho, panahon, ang namumulaklak na sampagita sa likod bahay. Nang biglang ipinatong ni Jomari ang kanyang kagamitan, ang tunog ay umaling-aw-ngaw na parang putok ng baril sa tahimik na silid. "Talunan ka tatay," malakas niyang sinabi. Ang boses niya ay humihiwa sa hangin na parang kutsilyo. Pero ang bagong asawa ni nanay, si Dante, hindi. Alam niya ang lahat. Malalaking negosyo, magagarang sasakyan, lahat na. Sa tingin ko, tatawagin ko na siyang tatay mula ngayon. Ang mga salita ay nakabitin, mabigat at matalim. Naramdaman ko ang isang jolt sa dibdib ko na parang may sumuntok at kinuha ang hangin sa akin. Hinigpitan ko ang hawak ko sa baso ng tubig. Ang kondensasyon ay madulas sa ilalim ng aking mga daliri. Ngunit wala akong sinabi. Hindi pa. Si Andrea ay napasinghap. Ang kamay niya ay lumipad sa bibig. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang litrato ng pamilya sa dingding sa likod ni Jomari ay pumukaw sa aking mata. Isang kupas na snapshot mula 20 taon na ang nakaraan. Lahat kami ay nakangiti sa isang backyard barbecue. Bago pa sirain ng diborsyo ang lahat, paano niya nasabi iyon pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? "Jomari, hindi iyan patas," bawi ni Andrea. Ang boses niya ay matatag, ngunit may halong sakit. Yumuko siya, ang upuan niya ay bahagyang kumakalansing. "Si tatay ang kasama natin sa buong buhay natin. Siya ang nagtayo ng pamilyang ito, hindi isang tagalabas. Ang sakit mo magsalita." Si Jomari ay suminghal, itinulak ang plato niya ng napakalakas at muntik na itong dumulas sa mesa. "Masakit? Come on ate, tingnan mo siya. Nagpapakahirap pa rin sa konstruksyon sa edad na 62, nagkakaroon lang ng sapat." Si Dante ay isang tunay na success story. Alam niya kung paano manalo. Si tatay, karaniwan lang. Tumayo siya bigla, ang upuan niya ay kumiskis sa kahoy na sahig. Ang tunog ay nakasasakit sa aking nerbiyos. Naiwan akong nakaupo tulala sa katahimikan. Ang isip ko ay bumabalik sa isang sandali mula taon na ang nakalipas. Iyon ay pagkatapos ng diborsyo nang iwanan ako ni Elisa para sa tinawag niyang mas magandang buhay. Si Jomari ay 20 noon, bagong tapos sa kolehiyo at nangangapa. Ibinigay ko sa kanya ang susi sa isang bagong Honda Civic. Hindi magarbo, pero maaasahan. Isang bagay para makapagsimula siya. Ang halaga nito ay 1.2 million pesos. "Para sa iyo ito anak," sabi ko. Ipinagmamalaki ko, ngunit kumunot ang ilong niya at bumulong. "Salamat siguro. Pero may Lexus si Dante."
Ang kirot na iyon ay kumupas sa paglipas ng panahon, nalibing sa ilalim ng pang-araw-araw na pagod ng pagsuporta sa kanya, pagbayad ng upa, pagbayad ng kanyang mga bayarin habang hinahabol niya ang isang ideya pagkatapos ng isa pa. At ngayon ito. Jomari, umupo ka. Sa wakas ay nasabi ko. Ang boses ko ay mababa at kalmado kahit na ang pangako ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa sumakit. Pamilya tayo, hindi tayo nag-uusap ng ganyan. Tumawa siya, isang mapait na tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pamilya? Oo, tama. Binibigatan mo lang ako, tatay. Si Dante ang nakakaintindi. Nag-aalok siya ng totoong payo, totoong pagkakataon. Lipas ka na sa panahon. Pagkasabi niyan, kinuha niya ang jacket niya mula sa likod ng upuan at nag-eskandalo papunta sa pinto. Ang mga yabag niya ay mabigat sa sahig na kahoy. Umabot si Andrea sa mesa, kinurot ang kamay ko. Huwag mo siyang pakinggan, tatay. Mali siya. Ikaw ang pinakamahusay na tatay na maaari naming magkaroon. Siya lang hindi ko alam, naiinggit o kung ano. Ang mga salita niya ay bumalsamo, ngunit sariwa ang sugat. Tumayo rin siya, nagbigay sa akin ng mabilis na yakap. Ang mga braso niya ay mainit at nakapagpapatibay. Kakausapin ko siya mamaya, mahal kita. Pagkatapos ay sinundan niya ito palabas. Ang harapang pinto ay sumara. Iniwan ang bahay sa nakatatakot na katahimikan. Nananatili akong nakaupo, nakatitig sa magulong mesa, ang kalahating kain na mga plato, ang gusot na mga napkin, ang manok na ngayoy nagsisimula ng tumigas. Ang isip ko ay nagmamadali, pinagsasama-sama ang pagtataksil. Paano ito umabot dito? Si Jomari, na nakatira ng libre sa bahay na binili ko para sa kanya, nagmamaneho ng kotse na inayos ko habang nakikipag-ugnayan kay Dante, ang matikas na 25 taong gulang na negosyante na pumasok pagkatapos ng diborsyo. Si Dante, kasama ang kanyang tailored suits at mayabang ng ngiti, laging bumubulong sa tainga ni Elisa kung paano niya itataas ang pamilya. Pero ako ang nagbuhos ng semento sa init ng araw dito sa Pilipinas, nagtatayo hindi lang ng mga bahay kundi ng kinabukasan para sa aking mga anak. Ang litrato sa dingding ay nang iinis sa akin ngayon, isang paalala ng mas masasayang panahon. Ang orasan ay tumitiktak ng mahina sa kusina, ang bawat segundo ay nagpapalakas ng kawalan. Hindi ako gumalaw upang linisin ang mga pinggan, hindi man lang ako tumayo. Sa halip, hinayaan ko ang galit na kumulo, binabalik-balik ito sa isip ko na parang isang bato, nararamdaman ko itong nagiging isang bagay na matibay. Naalala ko ang bawat late night shift, bawat skipped vacation para bayaran ang kanyang mga bayarin, bawat oras na itinapon niya ang pangalan ni Dante sa mukha ko. Tama na. Kung gusto ni Jomari na tawagin akong talunan, matututunan niya kung ano ang hitsura ng buhay nang walang suporta ako. Panahon na para maglagay ng linya. Ang hangin sa likod bahay ay presko, nagdadala ng mahinang amoy ng namumulaklak na sampagita mula sa bakuran ng kapitbahay. Iniwan ko ang mesa kung nasaan ito. Ang mga ilaw ay nakabukas pa rin sa silid kainan, nagbibigay ng mainit na kislap sa pamamagitan ng sliding glass door. Kumuha ako ng serbesa mula sa ref. Ang malamig na bote ay pinagpapawisan sa aking kamay at lumabas ako. Ang kahoy na deck ay kumakalansing sa ilalim ng bigat ko. Ang mga bituin ay nasa buong lakas sa itaas ng Paranaque. Kumikinang na parang nakakalat na mga diamante laban sa velvet na langit. Binuksan ko ang takip na may nakakatuwang tunog. Ang bula ay bahagyang umapaw at humigop ako ng matagal. Hinahayaan ang pait na tumugma sa isa na bumubuo sa loob ko. Naglalakad sa bakuran, ang damo ay basa mula sa isang naunang spring shower. Hindi ko maalis ang mga salita ni Jomari. Umalingaw-ngaw ang mga ito sa ulo ko. Ang bawat pag-uulit ay nagpapalakas ng apoy na matagal ko nang pinananatili. Nakaupo sa lumang silya sa patio, ang isa na itinayo ko sa sarili ko taon na, ang nakalipas, ang pintura ay chipped. Mula sa mga panahon ng paggamit, nakatingin ako sa mga bituin na iyon. Ang isip ko ay nagpapalabas. Para silang humihila ng mga alaala mula sa akin isa-isa. Naalala ko ang araw na binili ko si Jomari ng bahay na iyon. 5 taon pagkatapos ng diborsyo. Siya ay 25,
Bouncing mula sa trabaho patungo sa trabaho, laging may mga palusot. Tatay, kailangan ko ng katatagan para makatayo sa sarili kong mga paa, sabi niya sa telepono. Ang boses niya ay nagmamakaawa, kaya ginawa ko ang anumang gagawin ng isang ama. Kinuha ko ang ipon ko, nagbigay ng paunang bayad sa isang katamtamang 2 silid tulugan sa isang tahimik na subdivision na hindi kalayuan dito. Ang mortgage ay nasa pangalan ko, syempre. Ang credit niya ay wala na. Ang down payment ko ay umaabot sa 700,000 pesos. Ito na ang pagkakataon mo, anak, sabi ko sa kanya. Habang nakatayo kami sa walang laman na sala, ang amoy ng sariwang pintura ay malakas sa hangin. Ngumiti siya, tinapik ako sa likod. Ngunit sa loob ng ilang buwan ang mga bayarin ay nagsimula ng dumating mula sa aking account lamang. Ito lang, tatay, naging hanggang sa makakuha ako ng malaking bagay. At si Dante, nagtatago na siya sa likuran noon pa man. Dinadala si Elisa sa mga mamahaling biyahe habang ako ang nagbabayad ng mga bayarin para sa aming mga anak. Isa pang higop ng serbesa, ang malamig na likido ay nagpapaalala sa akin habang ang galit ay tumataas. Flashback sa nakaraang Pasko. Si Jomari, nagbubukas ng envelope na ibinigay ko sa kanya. Sa loob ay isang tseke para sa pagkumpuni ng kotse niya. Salamat, pero pinag-uusapan ni Dante ang pag-i-invest sa mga ideya ko, sabi niya nang walang pakialam. Itiniklop ito. Mga ideya ni Dante, laging si Dante. Ang taong iyon ay gumamit ng charm para makapasok sa graces ng dating pamilya ko. Ipinuwesto ang sarili niya bilang bayani habang ako ang pundasyon na kanilang tinatayuan. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng mga bituin na ito, may isang bagay na nagkristal. Hindi ko ito hahayaan. Ang katarungan ay naging gabay ko sa lahat ng taon na ito. Nagtatrabaho ng overtime sa mga construction yard. Ang alikabok ay dumidikit sa aking mga bota. Lahat para ibigay sa kanila ang hindi ko kailanman nagkaroon. Ang kasakiman ni Jomari, ang paghamak niya sa aking pagiging mapagbigay. Panahon na para matutunan niya kung ano ang hitsura ng buhay nang wala ito. Dinurog ko ang walang laman na lata sa aking kamay. Ang metal ay nagkakakapit na may matalim na tunog at inilagay ito sa rehas. Ang unang liwanag ng bukang liwayway ay nagpapahiwatig sa silangan. Binabago ang langit mula sa itim patungo sa isang malambot na kulay abo. Ang mga mata ko ay tumigas habang pinapanood ko itong gumagapang. Ang layunin ay naninirahan sa akin na parang hamog ng umaga. Sa unang sikat ng araw na tumusok sa abot-tanaw, maaga akong bumangon. Ang katawan ko ay pinapagana ng desisyon na nagpatibay sa gabi. Ang mga bituin sa likod bahay ay kumupas, ngunit ang kalinawan nila ay nanatili sa aking isip na parang isang mapa na gumagabay sa susunod kong mga hakbang. Nilaktawan ko ang almusal, kinuha lamang ang mga susi ko mula sa kawit sa tabi ng pinto. Ang metal ay malamig laban sa aking palad. Sumakay sa aking lumang pick-up truck. Ang makina ay umalingaw-ngaw sa isang pamilyar na ugong, humihiwa sa tahimik na umaga ng Parañaque. Ang hamog ay dumikit sa mga windshield ng mga nakaparadang sasakyan sa mga kalye ng subdibisyon. Habang nagmamaneho ako patungo sa lugar ni Jomari, ang isa na pinili ko dahil sa kaligtasan at kalapitan nito taon na ang nakalipas. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng basang damo, ngunit ang aking focus ay matalim. Walang pangalawang pag-iisip, action lang. Huminto sa curb sa labas ng bahay niya. Napansin ko ang Honda Civic na kumikinang sa driveway. Ang hood nito ay makintab pa rin mula sa huling paghuhugas na binayaran ko. Ang bahay mismo ay mukhang tinirhan ngunit hindi maayos. Ang mga kurtina ay nakasara laban sa liwanag ng umaga. Lumabas ako. Ang aking mga bota ay kumakalat sa graba na daanan at kumatok ako ng matatag sa pinto. 3 matibay na katok na nagpapaalala ng aking determinasyon. Sa loob, narinig ko ang paghila. Pagkatapos ay ang pagpihit ng kandado. Binuksan ni Jomari ang pinto, ang buhok niya ay magulo, ang mga mata ay malabo mula sa dapat na isang gabing pagpupuyat. Nakasuot siya ng gusot na pajamas, malayo sa tiwala na tao na naghagis ng mga insulto sa hapunan. Tatay, anong ginagawa mo dito ng napakaaga? Bulong niya, nagkakamot sa mukha. Ang sorpresa ay humahalo sa iritasyon sa kanyang boses.
Hindi ako nagpaligoy-ligoy, nakatayo ng matatag sa porch. Nandito ako para sa susi ng kotse, Jomari. Ibigay mo. Kumurap siya pagkatapos ay tumawa isang pilit, hindi makapaniwalang tawa na nakasakit ng tenga. Ano? Hindi, kotse ko yan. Ibinigay mo sa akin. Ibinigay sa iyo? Ulit ko, ang boses ko ay matatag. Bagaman may isang flash ng alaala ang tumama sa akin habang tinitingnan ko ang Civic. Iyon ang araw na sinorpresa ko siya nito. Huminto sa aming lumang driveway kasama ang bagong kotse. Bow sa hood na parang sa mga commercial. Siya ay 22, walang trabaho pagkatapos mag-drop out sa community college. Ito ang magsisimula sa iyo, anak, sabi ko. Nagliliwanag, ngunit nagkibit balikat siya sinabing, okay lang siguro. May mas magarbo si Dante na nasa isip para sa akin balang araw. Ang kaswal na pagpapawalang halaga na iyon ay masakit, ngunit binaliwala ko ito. Nagbabayad ng pera para sa insurance bawat buwan simula noon. Ngayon, sa ilalim ng araw ng umaga, ang alaala na iyon ay nagpalakas sa aking desisyon. Nakalista ito sa pangalan ko, patuloy ko, hinugot ang nakatuping rehistro mula sa aking bulsa. Ang papel ay matigas. Binayaran ko ang bawat bayarin, bawat pagkukumpuni. Akin ito at babawiin ko ito. Tumigas ang mukha ni Jomari. Ang tindig niya ay nagbago habang hinahawakan niya ang door frame. Hindi mo lang basta masusundo at kukunin. Pagnanakaw iyan. Lumapit ako. Ang tingin ko ay level sa kanya. Hindi, anak. Ang paghawak nito nang walang pahintulot, iyan ang pagnanakaw. Ibigay mo sa akin ang mga susi o tatawag ako ng pulis ngayon. Hayaan silang ayusin ito. Nag-alinlangan siya, ang mga mata ay tumalon sa kotse, pagkatapos ay bumalik sa akin. Isang kapitbahay sa tapat ng kalye ang huminto habang dinidiligan ang kanyang mga bulaklak. Tinitingnan ng may kuryosidad ang direksyon namin. Ang hose ay tumutulo ng tubig sa sidewalk. Tumindi ang tensyon. Ang huni ng ibon sa mga puno ay taliwas sa pagtutunggalian. Sa wakas, na may bulong na mura sa ilalim ng hininga, nawala si Jomari sa loob, bumalik na may nakabitin na mga susi mula sa kanyang kamay. Itinulak niya ang mga ito sa akin, ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Sige, kunin mo. Pero ang baba mo, tatay, ang baba talaga. Tama si Dante tungkol sa iyo, bitter ka lang. Kinuha ko ang mga susi. Nang walang salita, nararamdaman ang bigat nila, isang maliit na tagumpay sa aking palad. Sumakay sa upuan ng driver, ang balat ay pamilyar sa ilalim ko. Sinimulan ko ang makina. Ito ay umalingaw-ngaw ng maayos salamat sa tune-up na pinunduhan ko noong nakaraang buwan. Nakatayo si Jomari sa porch, galit na galit. Ang mga braso ay nakakrus habang umaatras ako. Sa rearview mirror, lumiliit siya, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay nanatili. Nagmamaneho palayo, ang mga kalye ng Parañaque ay nagbubukas sa harap ko. Lampas sa namumulaklak na mga puno at tahimik na mga bahay, naramdaman ko ang isang surge ng momentum. Ang orasan sa dashboard ay tumitiktak pasulong at ang aking mga saloobin ay lumipat sa susunod na hakbang. Hindi kalayuan ang bayan at magbubukas na ang bangko. Simula pa lang ito, ang pagmamaneho patungo sa sentro ng Parañaque ay nagdala sa akin sa mga pamilyar na ruta. Ang sikat ng araw ay nagliliwanag sa aking kaliwa. Ipinarko ang Honda sa lot ng bangko. Ang aspalto ay malamig pa mula sa gabi at kinuha ko ang aking folder ng mga dokumento mula sa glove box. Statements, deeds, lahat ay maayos na inayos. Naglalakad sa salamin ng mga pinto. Bumukas ang mga ito na may mahinang tunog na sumasalamin sa malinaw na kalangitan. Sa loob, ang lobby ay tahimik. Ang tile floor ay umalingaw-ngaw sa tunog ng aking bota habang papalapit ako sa teller's counter. Isang dalaga na nakasuot ng maayos na blouse ang tumingin. Ang computer screen niya ay kumikislap sa logo ng bangko. Magandang umaga, sir. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Tanong niya. Ang tono niya ay profesional at neutral. Inilagay ko ang aking ID at ang mga papel ng mortgage sa counter. Inilalatag ang mga ito ng maayos. Kailangan kong kanselahin ang mga automatikong bayarin sa account na ito. Ito ay para sa isang ari-arian na pag-aari ko,
ngunit nagbago ang kaayusan ng tirahan. Tumango siya, nagtatype sa kanyang keyboard, ang tunog ay rhythmic. Habang sinusuri niya ang mga detalye, ang isip ko ay naglakbay sandali sa araw na pinirmahan ko ang mga papel na iyon. Si Jomari ay nandoon, nakaupo sa real estate office, nagba-flip sa kanyang telepono habang ako ay pumirma sa bawat pahina. Salamat, tatay. Ang lugar na ito ay perpekto, sabi niya nang walang pakialam, hindi man lang tumitingin. Sinakop ko ang down payment mula sa aking overtime savings. Ang alikabok ng konstruksyon ay nasa akin pa rin mula sa mahabang araw sa site. Wala na si Elisa noon, kasama na si Dante, ngunit gusto kong bigyan si Jomari ng isang matatag na base. Ngayon, habang nagtanong ang teller para sa kumpirmasyon, ang alaala na iyon ay nagpatingkad sa pangangailangan ng hakbang na ito. Ang lahat ay tama, sabi niya pagkatapos ng isang sandali, nagpiprint ng isang form. Kailangan mong pumirma dito upang itigil ang mga transfer. Inotify namin ang residente sa pamamagitan ng koreo, ngunit maaaring tumagal ng ilang araw. Pumirma ako nang may matibay na stroke. Ang panulat ay dumulas ng maayos. Ayos lang, salamat. Habang kinukuha ko ang aking mga papel, ang telepono ko ay umingay sa aking bulsa. Isang mapilit na vibration na humiwa sa kalmado ng lobby. Lumayo ako sa isang tahimik na sulok malapit sa isang potted plant na may makintab na dahon at sinagot. Si Jomari iyon, ang boses niya ay sumabog sa linya bago ako makapagsalita. Tatay, anong hell? Tumawag lang ang bangko, sinabing humihinto ang mga bayarin. Pinaalis mo ako? Bahay ko ito. Pinanatili ko ang aking tono. Hinigpitan ang hawak sa telepono. Ang plastik ay mainit laban sa aking tainga. Bahay ko iyan, Jomari. Pangalan ko ang nasa deed. Pera ko ang nagpapanatili nito. Hindi ka kailanman naging tenant sa papel. Isang bisita lang na pinayagan kong manatili, kasama ang bawat bayarin sa pangalan ko. Nagkaroon ka ng mga taon para umayos. Ang hininga niya ay magaspang. Ang galit ay nagbago sa isang bagay na desperado. Hindi mo maaaring gawin ito. Saan ako pupunta? Ang sakit mo. Sinasayang mo ang buhay ko dahil sa isang komento. Isang komento? Ulit ko, huminto habang ang isang dumadaan sa lobby ay tumingin. Narinig ang malakas na boses sa speaker. Mga taon ng pagkuha, anak. Mga taon ng pagtatayo ko habang umaasa ka kay Dante. Panahon na para tumayo sa sarili mo. Nagmakaawa siya ngayon, ang kanyang mga salita ay bumubulalas sa isang pagmamadali. Teka, tatay, mag-usap tayo. Hindi ko iyon sinasadya. Si Dante ay tumutulong, pero huwag mo itong gawin, please. Ibinaba ko. Ang tunog ay pinal, ngunit ang kanyang desperasyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Inilagay ko ang telepono pabalik sa aking bulsa. Naramdaman ko ang isang text alert na mag-vibrate, malamang mula sa kanya ulit, o baka may iba pa na kanyang inakit. Habang tinutulak ko ang mga pinto ng bangko, ang sikat ng araw ay tumama sa akin ng direkta at nagtaka ako kung sino ang tatakbuhan niya ngayon. Pabalik sa bahay, ang pamilyar na tunog ng harapang pinto ay sumalubong sa akin habang pumapasok ako. Ang mga papel ng bangko ay nakasuksok pa rin sa ilalim ng aking braso na parang isang kalasag. Ang biyahe mula sa sentro ng Parañaque ay walang event. Ang Honda ay humahawak ng maayos sa mga kurbadang kalsada sa tabi ng ilog. Ngunit ang desperadong boses ni Jomari mula sa tawag ay nanatili sa aking tainga, isang nakakainis na echo. Inilagay ko ang mga susi sa kitchen counter. Ang metal ay kumakalansing laban sa granite at nagbuhos ako ng isang tasa ng kape mula sa pot na inihanda ko bago umalis. Ang usok ay tumaas sa tamad na mga kulot, nagdadala ng masarap na aroma na nagpatibay sa akin sa gitna ng kaguluhan. Habang nakaupo ako sa armchair sa sala, ang sikat ng araw ay sumasala sa pamamagitan ng kalahating nakasara na mga kurtina at gininto ang shafts. Ang telepono ko ay umingay ulit. Isang text notification ang nagliwanag sa screen. Ito ay mula kay Andrea. Ang mensahe niya ay lumabas na may mahinang chime. Tatay, tumawag lang sa akin si Jomari na nagpapanik. Sabi niya, kukutin mo na siya ng tuluyan. Anong nangyayari? Humigop ako ng kape. Ang init ay kumakalat sa akin at nag-text ako kaagad.
pinananatili itong maikli. Binabawi ko lang ang akin, magiging ayos lang siya. Ngunit bago ko mailagay ang telepono, tumunog ito. Ang pangalan ni Andrea ay kumikislap. Sinagot ko, nakasandal sa upuan, ang tela ay luma na mula sa mga taon ng paggamit. "Oy, anak," sabi ko. Ang boses ko ay matatag. "Tatay, kausapin mo ako," sagot niya. Ang tono niya ay may halong pag-aalala. Ang mga salita ay bumubulalas sa isang pagmamadali na nagtaksil sa kanyang pag-aalala. Si Jomari ay nagraran tungkol sa kotse at sa bahay. Sabi niya, pupunta siya kay Dante para sa tulong. Na si Dante ay nag-uusap na tungkol sa paghawak sa iyo, isang bagay tungkol sa pagtuturo sa iyo ng leksyon. "Ayos ka lang ba?" Ang mga salita niya ay tumama na parang sariwang alon, ngunit pinanatili ko ang aking hawak sa mug, hinahayaan ang impormasyon na lumubog. Si Dante, laging si Dante, ang 50 taong gulang na ahas sa isang suit, gumagalaw mula sa mga anino. Naglakad ako papunta sa bintana, tinitingnan ang tahimik na kalye kung saan ang mga bata ay nagbibisikleta sa init ng tag-init, ang tawa nila ay mahina. "Ayos lang ako, Andrea." Si Jomari ay naglalabas lang ng galit. "Sabihin mo pa, anong sinabi niya tungkol kay Dante?" Nag-alinlangan siya, ang hininga niya ay naririnig sa linya. Binanggit niya na nag-aalok si Dante na bayaran ang mortgage pansamantala, ngunit kung cut-in lang ni Jomari ang ugnayan sa iyo ng tuluyan. At tumawa si Dante tungkol dito, sinabi, "Matagal ka nang pinapaikot." Si Jomari ay naniniwala dito. "Tatay, galit siya, pero desperado." Tumango ako sa sarili ko, ang mga piraso ay nagkiklik. Siyempre, tatakbo si Jomari sa kanya, ang taong pumasok sa aming buhay pagkatapos ng diborsyo. Ang isip ko ay bumalik habang nakatitig ako sa isang kupas na litrato sa mantel. Isa sa aming 4 sa isang 4th of July picnic bago maghiwalay ang lahat. Ito ay 1 taon pagkatapos umalis ni Elisa. Si Dante ay nagpakita sa kaarawan ni Jomari ng walang paanyaya na may mamahaling regalo. Isang relo na mas maganda kaysa sa toolkit na ibinigay ko. "Ang tatay mo ay magaling sa hammer," sabi ni Dante na may kindat. "Pero nandito ako para magtayo ng futures." Si Jomari ay nagliliwanag habang nilulunok ko ang insulto. Nagbabayad ng dagdag na pera sa susunod na buwan para sa kanyang tuition. Ang pattern na yon, ang aking sweat equity ay tinanggihan, ang flash ni Dante ay tinanggap, ay umulit. Mga email sa aking inbox na nagpapakita ng mga transfer na ginawa ko. Hindi pinansin ang pasasalamat na nagtatambak. "Andrea, salamat sa heads up," sabi ko. Ang boses ko ay tumitibay. Si Dante ay naglalaro, pero hindi ako aatras. Ito ay tungkol sa katarungan. "Alam ko, tatay. Mag-ingat ka lang. Mukhang seryoso si Jomari." Nag-usap pa kami ng kaunti. Ang suporta niya ay isang tahimik na angkla bago ibaba ang telepono. Nag-scroll ako sa mga lumang text mula kay Jomari. Ang mga timestamp ay nagbubunyag ng mga buwan, ng mga kahilingan para sa pera. Walang nabanggit na pasasalamat. Ang pagtataksil ay lumalim, ngunit ganun din ang aking kalinawan. Naglalakad sa silid ngayon. Ang mga floorboards ay kumakalansing sa ilalim ng paa. Nag-cross-check ako ng ilang email sa aking laptop. Ang mga pattern ng impluensya ni Dante ay lumabas, subtle digs sa mga family group chat na na-exclude ako. Ang malayo na tunog ng pinto mula sa isang kapitbahay ay nagpaalala sa akin ng mga pagkakataon na sinayang sa nakaraan. Ang mga alyansa ay nabubuo laban sa akin ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. At habang inilalagay ko ang telepono, ang aking mga saloobin ay lumipat sa pagpapatibay ng aking posisyon. Ang mga diskarte ay bumubula, hindi inaasahan. Ang telepono ay nag-vibrate ulit, halos kaagad, na nagpabigla sa akin mula sa pag-ikot ng mga ideya. Tiningnan ko ang screen. Ang pangalan ni Elisa, ang ex-wife ko, ay kumikislap ng mapilit. Ang sala ay biglang naging mas maliit. Ang usok mula sa aking lumalamig na kape ay kumakalat sa hangin na parang kumukupas na mga ilusyon. Sinagot ko, nakatayo sa tabi ng bintana kung saan ang kalmado ng kapitbahayan ay nagtataglay ng bagyo na nagbubuo sa loob. "Ricardo, anong ginagawa mo?"
Ang boses ni Elisa ay sumabog, taranta at nag-aakusa. Ang bawat salita ay mas mataas kaysa sa huli. Hysterical si Jomari, sabi niya. Kinuha mo ang kotse niya at itinigil ang mga bayarin sa bahay. Nawawala na ba ang isip mo? Huminga ako, hinawakan ang windowsill, ang kahoy ay makinis sa ilalim ng aking mga daliri. Hello sa'yo, Elisa. Wala akong nawawala. Binawi ko kung ano ang legal na akin, ang kotse na binili ko, ang bahay na pinunduhan ko. Nagkaroon si Jomari ng maraming oras para umayos. Nagsalita siya ng mabilis. Ang linya ay kumakalansing sa kanyang emosyon. Pero anak mo siya. Hindi mo lang siya basta itatapon ng ganito. Nag-aalala kami ni Dante. Nag-uusap siya tungkol sa pagkuha ng mga abogado kung hindi mo ito aayusin. Si Dante ulit, humihila ng strings sa pamamagitan niya. Naglakad ako sa paligid ng silid, dumaan sa litrato sa mantle, ang mga hakbang ko ay sinusukat upang labanan ang kanyang pagmamadali. Isang alaala ang lumabas sa gitna ng paglalakad, pagkatapos ng mga papel ng diborsyo nang lumipat si Elisa sa kanya. Pinanatili ko ang suporta, dagdag para sa braces ni Jomari, mga bakasyon na hindi ko masasamahan. Maganda si Dante para sa amin, Ricardo. Mag-move on ka na. Sabi niya minsan sa isang tawag tungkol sa custody. Ang boses niya ay magaan. Pumirma ako ng isa pang tseke. Nagtatayo ng tahimik habang ipinaparada nila ang tagumpay niya. Ngayon ang kanyang pagpapanik ay nagbubunyag ng mga bitak. Mga abogado, sagot ko. Ang tono ko ay kalmado. May halong tahimik na bakal. Hayaan siyang subukan. Lahat ay nasa pangalan ko, Elisa. Hindi ito tungkol sa kalupitan. Ito ay tungkol sa respeto. Itinayo ko ang lahat na kinatatayuan ni Jomari. Huminto siya, pagkatapos ay nagbago. Ang kanyang mga salita ay lumambot sa isang pagmamakaawa. Ricardo, please, para sa nakaraan, kailangan ni Jomari ng katatagan. Sabi ni Dante ay hindi ka makatwiran. Handa siyang tumulong, pero kung aatras ka lang, huminto ako. Naglalakad, ang panga ay humihigpit, habang ang liwanag ng araw ay bahagyang kumukupas sa likod ng nagtitipon na mga ulap. Ang tulong ni Dante ay laging may kasamang kontrol. Sabihin mo sa kanilang dalawa na tapos na akong maging tahimik na tagapagbigay. Matututo si Jomari ngayon o patuloy siyang aasa magpakailanman. Ang boses niya ay pumutok, ang desperasyon ay gumagapang. Hindi mo naiintindihan. Nagbabanta siyang cut-in ka ng tuluyan. Pamilya tayo, Ricardo. Ayusin mo ito bago pa huli ang lahat. Ang tawag ay natapos sa pagbaba niya muna. Ang katahimikan ay umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa kanyang mga salita. Inilagay ko ang telepono, kinuha ang isang notebook mula sa drawer. Ang mga pahina ay matigas habang binubuksan ko sa isang blangko. Ang mga ideya ay dumagsa. Konsultasyon, countermeasures, ang panulat ko ay nakabitin, handa ng imap ang landas pasulong. Kasama ang notebook na nakabukas pa rin sa upuan ng pasahero, ang mga pahina nito ay puno ng nakasulat na mga tala mula sa taranta na tawag kay Elisa. Pinaandar ko ang makina ng truck. Ang pamilyar na ugong ay humiwa sa tahimik na hapon sa Parañaque. Ang araw ay mababa, nagtatapon ng mahabang mga anino sa dashboard habang humihinto ako sa driveway. Nagba-flip sa contact list ng aking telepono sa isang red light sa bayan at ang hinlalaki ko ay huminto sa numero ng abogado, isang lumang kakilala mula sa mga construction deal na hindi naging maganda taon na ang nakalipas. Walang oras para mag-alinlangan. Ang mga alyansa laban sa akin ay humihigpit at kailangan ko ng mga depensa. Naging berde ang ilaw at pinabilis ko patungo sa kanyang opisina sa gilid ng bayan. Pagdating sa katamtamang brick building, nagpark ako at pumasok. Ang waiting room ay may amoy ng sariwang kape mula sa isang pot na nagbabrew sa sulok. Ang receptionist ay tumango sa akin at maya-maya ay nakikipagkamay na ako kay Atayan Ruben, ang abogado. Ang hawak niya ay matatag sa isang desk na puno ng mga file. Ricardo, anong problema? Tanong niya, nakasandal sa kanyang kumakalansing na upuan. Ang mga mata ay matalim sa likod ng salamin. Inilatag ko ang mga mahahalaga. Ang pagbawi ng kotse, ang paghinto ng mortgage, ang nagbabantang-banta mula kay Jomari at Dante. Pinanatili ang aking boses.
Ang mga kamay ay nagtupi ng notebook na nakabukas sa mga pangunahing punto. Kailangan kong malaman ang aking proteksyon. Ang mga ari-arian ay nasa pangalan ko, pero nag-uusap sila ng mga abogado. At ang negosyo ni Dante, may mga kahinaan ba doon? Tiningnan ni Ate Ruben ang mga diid na dinala ko. Ang kanyang panulat ay tumatapik ng rhythmic. Matanda ka na, nagtanong ka na ngayon. Ang bahay at kotse, matibay. Ang pag-aari mo ay malinaw. Pero kung itutulak nila para sa emosyonal na pagkabalisa o hindi nararapat na impluensya, lalabanan namin ang mga record ng iyong suporta. Huminto siya, nagba-flip ng mga pahina. Tungkol naman kay Dante, ang mga record ng publiko ay nagpapakita na ang kanyang mga kumpanya ay may ilang mga utang sa buwis. Walang malaki, pero may leverage kung mag-escalate siya. Magdadraft ako ng cease and desist letters kung sakali. Dumukot kami ng mas malalim, ang kanyang mga tanong ay nagtatanong na parang isang foundation check. May shared accounts ba? Joint ventures? Umiling ako, ngunit may isang alaala ang lumabas habang naghihintay ako sa kanya na mag-photocopy ng mga dokumento. Ang araw na unang nakilala ni Dante si Jomari sa isang family event pagkatapos ng diborsyo, nag-aabot sa kanya ng business card na may makinis ng ngiti. Sumama ka sa akin, bata. Magaling ang tatay mo sa hammer, pero ako, nagtatayo ng empires. Narinig ko, nilulunok ang pagmamataas habang pumipirma ng isa pang tseke para sa upa ni Jomari. Ngayon ang payo ni Atty. Ruben ay nagkristal na iyon sa diskarte. Mag-file para sa buong title transfer sa bahay. Pipilitin nito ang kanilang kamay. Umalis ako na may isang folder ng mga prelim drafts. Ang hallway ay umalingaw-ngaw na sumasalamin sa aking nag-iisa na mga hakbang. Naramdaman ko ang pagiging empowered. Ang bigat ay nagbabago. Ngunit hindi sapat ang isang stop. Nagmaneho ako diretso sa opisina ng accountant sa kabilang bayan. Ang mga gulong ng truck ay umalingaw-ngaw sa mga pamilyar na potholes. Nagpark sa lot, may lilim ng namumulaklak na mga puno ng akasya. Pumasok ako sa sterile space. Ang mga ilaw ay umuugong sa itaas. Si Elma, ang accountant, ay sumalubong sa akin na may tango. Ang kanyang desk ay isang dagat ng mga spreadsheet. Ricardo, matagal na. Umupo ka. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga ugnayan na ito. Inilatag ko ang mga financial statements. Itinuro ang mga transfer at mortgages. Cutting off support sa aking anak. Ngunit si Dante ay umiikot. Suriin para sa mga loophole. May shared ba akong hindi napansin? Inayos niya ang kanyang salamin. Ang mga susi ay kumakalansing habang binubuksan niya ang mga digital records. Ang mga account mo ay malinis, walang joint kay Jomari. Pero ang firm ni Dante, nakita ko ang mga filing, ilang irregularities at deductions. Kung iniisip mo ang mga audit flag, gusto ng BIR ang mga tip tungkol diyan. Ang tono niya ay matter of fact, ngunit mapagtanong. Bakit ngayon? Family fallout. Respeto na matagal nang dapat, sagot ko. Nagtatala ng kanyang mga mungkahi. Freeze ancillary credits, anonymous reporting channels. Habang nagpiprint siya ng mga buod, ang isip ko ay bumalik sa isang taglamig taon na ang nakalipas. Nagwa-wire ng pera para sa nabigong startup ni Jomari. Habang si Dante ay nagpapayo mula sa malayo, kumukuha ng consulting fees na hindi direktang pinunduhan ko. Ang mga insight ni Elma ay ginawang tool ang galit na iyon. I-secure mo muna ang retirement funds mo. Pagkatapos kung magsampa sila ng kaso, countersue para sa pagbabayad ng mga regalo. Sa oras na umalis ako, ang araw ay bumababa. Ang folder ko ay mas makapal na may mga annotated files. Ang mga diskarte ay nagkaisa. Pauwi sa tabi ng kalsada sa ilog, ang mental checklist ay tumakbo. Ang unang mga implementation bukas. Ang cabin ng truck ay napuno ng layunin. Ngunit habang lumiliko ako sa driveway, may isang bagong alert ang nagping sa aking telepono. Nagpapahiwatig ng pagdating ng bagyo. Sa aking desk ng gabing iyon, ang folder mula sa mga pulong ay nakabukas sa ilalim ng mainit na kislap ng lampara. Ang mga papel ay kumakalansing habang inayos ko ang mga ito sa mga pile. Legal sa kaliwa, pinansyal sa kanan. Ang bahay ay tahimik. Ang mga anino ng hapon
ay humahaba sa sahig na kahoy. Ngunit ang aking focus ay laser sharp. Nag-login ako sa online portal muna. Ang mga daliri ay lumilipad sa keyboard upang simulan ang title transfer sa bahay ni Jomari, double-checking ng mga address laban sa mga deed. Ang cursor ay nakabitin sa submit, isang maikling paghinto habang ang kasiyahan ay namumulaklak. Click at tapos na. Ang confirmation email ay nagping na parang isang panimulang baril. Susunod, ang certified mail. Mga envelope na selyado na may mga abiso ng asset freezes. Mga stamp na nakadikit na may sadyang pagpindot. Nag-address ako ng isa kay Jomari, isa pa kay Dante. Care of ang kanyang negosyo. Ang tinta ay dumadaloy ng matatag. Habang ang printer ay naglalabas ng mga kopya, may isang flashback ang pumasok. Ang mayabang na pagpasok ni Dante sa remarriage party ni Elisa, nagtutoast sa mga bagong simula, habang si Jomari ay nakasabit sa bawat salita niya. Ang aking tahimik na mga kontribusyon ay nakalimutan sa champagne fizz. Iyon ang nagpalakas sa susunod na hakbang. Nag-login sa BIR tip line ng hindi nagpapakilala. Nagtatype ng mga detalye na flagged ni Elma, kadudadudang mga deductions, mga petsa na kinuha mula sa mga public filing. Submit ulit. Ang kislap ng screen ay sumasalamin sa aking matatag na tingin. Naglalakad ako papunta sa bintana habang naghihintay ng mga email receipt. Napansin ko ang kapitbahayan na nagpapahinga. Tinatawag ang mga bata para sa hapunan. Ang mga ilaw ay kumikislap na parang nagbabantay ng mga mata. Bumalik sa desk, sinusubaybayan ko ang mga inbox. Lumalabas ang mga subtle signs. Isang hindi nabasang mensahe mula sa bangko na nagkukumpirma ng mga hold. Isang delivery tracker para sa koreo. Ang tensyon ay bumalot sa mga bigat, ngunit ang bawat aksyon ay nagtatayo ng pader ng mas mataas. Pagkatapos, habang isinasara ko ang huling envelope, ang telepono ko ay nagliwanag na may isang papasok na alert mula kay Jomari. Ang pangalan niya ay kumikislap ng mapilit. Ang vibration ay nagpapakulo sa desk. Ang ping ng computer ay umalingaw-ngaw ng matalim sa tahimik na silid, humihiwa sa katahimikan ng gabi na parang isang hindi inaasahang nanghihimasok. Yumuko ako. Ang cursor ay kumikislap ng walang pasensya sa screen habang nag-click ako upang buksan ang email mula kay Dante. Ang subject line ay sumisigaw sa lahat ng malalaking letra, huminto ka sa panghihimasok agad. Ang kanyang mga salita ay bumuhos sa isang baha ng legal ease at galit, mga banta ng lawsuits para sa harassment, mga pag-angkin na overstepped ako sa mga ari-arian na pag-aari ng pamilya na kanyang inangkin. Ang coffee mug ko ay nakaupo sa malapit. Isang mahinang mansa ang nagmamarka sa dokumento sa ilalim nito. Isang maliit na kapintasan sa gitna ng tumataas na bagyo. Bago ako makabuo ng sagot, tumunog ang telepono ko. Ang numero ni Dante ay kumikislap. Sinagot ko, inilagay ito sa speaker, ang aparato ay bahagyang nag-vibrate sa desk. Ricardo, ikaw na matandang gago! Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw, makinis na may businessman polish na ngayoy naputol ng galit. Anong tingin mo ang ginagawa mo? Freezing accounts at nakikialam sa buhay ko? Sa tingin mo hindi ko alam na ikaw ang nasa likod ng lahat ng gulo na ito kay Jomari? Pagsisisihan mo ang paghila sa negosyo ko sa iyong maliit na galit. Tumayo ako, naglalakad papunta sa bintana kung saan ang mga ilaw sa kalye ay kumikislap sa takip-silim ng Paranaque. Maliit? Binawi ko kung ano ang akin, Dante. Mga taon ng aking pawis na nagpopondo sa iyong shadow empire. Magbanta ka hanggat gusto mo. Handa na ang abogado ko. Tumawa siya, isang malakas na tunog na nakasakit ng tenga. Ang abogado mo? Pakiusap. Mayroon akong mga team na kumakain ng mga lalaking tulad mo para sa almusal. Umalis ka o ililibing kita sa court costs. Hindi ito nararapat kay Jomari. Sinasayang mo siya dahil sa inggit. Inggit? Ang salita ay nag-trigger ng isang flash. Ang unang pagkakataon na nag-host si Dante ng isang family barbecue sa kanyang malawak na bahay taon pagkatapos ng diborsyo. Si Jomari ay tumatawa sa kanyang mga biro habang binabaliwala ang tawag ko tungkol sa isang job lead na inayos ko. Ako ang nagtayo ng mga tulay. Ninakaw niya ang mga tawiran. Sinasayang? Nagtuturo ako, Dante. Isang bagay na hindi mo kailanman ginawa.
totoong responsibilidad. Ang tawag ay nag-escalate. Ang kanyang mga banta ay nagtatambak, restraining orders, countersuits, hanggang sa putulin ko siya sa gitna ng rant. Itago mo iyan para sa hukom. Click! Ang katahimikan ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi ito nagtagal. Malalaking katok ang bumayo sa harapang pinto. Nag-vibrate sa bahay na parang kulog. Lumipat ako sa entryway, tinitingnan sa peephole. Si Jomari, magulo, ang buhok ay ligaw, ang mga mata ay nagliliyab sa ilalim ng ilaw ng porch. Binuksan ko ang pinto ng bahagya, ang mga kadena ay nakakabit pa rin. Hinarap ko siya. Jomari, hindi magandang oras. Itinulak niya ang pinto, ang kahoy ay naghihirap. Papasukin mo ako, tatay. Sumobra na ito. Kinuha mo ang kotse ko, ang bahay ko. At ngayon si Dante ay nagsasabing audits. Sinasayang mo ang lahat. Binuksan ko ang kandado. Umatras habang pumasok siya. Ang kanyang hininga ay mabigat sa pagkabigo. Ang lampara sa sala ay nagtapon ng mga anino sa kanyang galit na mukha na nagha-highlight sa mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinasayang? Sinasayang mo ang sarili mo, anak. Umaasa sa akin habang tinatawag mo si Dante na tatay. Panahon na para tumayo. Nagjab siya ng isang daliri sa akin. Ang boses ay tumataas sa matalim na mga peak. Hindi mo naiintindihan. Si Dante ay tumutulong, nag-aalok ng lugar, mga utang. Galit ka lang dahil mas maganda ang pinili ni nanay. Aminin mo. Bitter. Isa pang echo ng barbecue na iyon kung saan bumulong sa akin si Elisa. Maganda si Dante para sa amin, Ricardo. Mag-move on ka na. Nag-move on ako sa pamamagitan ng pagpopondo sa buhay ni Jomari mula sa malayo. Ngayon, sa pinainit na hangin sa pagitan namin, nanatili akong matatag. Mas pinili kita. Bawat paycheck, bawat sakripisyo. Ang tulong ni Dante ay kontrol. Umalis ka na diyan o harapin mo ang mga kahihinatnan ng mag-isa. Naglakad si Jomari, tumabingi ang isang photo frame. Ang lumang litrato ng pamilya ay tumagilid. Mga kahihinatnan, wala akong bahay dahil sa iyo. Ayusin mo ito o sasama ako sa kaso ni Dante. Kukunin namin ang lahat. Ang pagtutunggalian ay umabot sa sukdulan. Ang kanyang mga sigaw ay tumatalbog sa mga dingding. Ang mga sagot ko ay kalmado. Magsampa ka ng kaso. Ang katotohanan ay nasa panig ko. Sa wakas, umalis siya, isinara ang pinto ng napakalakas at kumalansing ang frame. Pinanood ko mula sa bintana habang sumasakay siya sa kung ano ang dapat ay kotse ni Dante. Ang mga gulong ay sumisigaw habang nagmamadali siyang umalis. Ang gabi ay nanirahan, ngunit ang hangin ay umuugong sa hindi natapos na negosyo. Ang mga repercussion ay nagbubuo sa labas lamang ng paningin. Habang kumukupas ang mga ilaw ng sasakyan sa dilim, isang delivery van ang umugong kinabukasan ng umaga. Ang makina nito ay nag-i-idle habang lumabas ang driver na may isang tumpok ng koreo. Lumabas ako sa porch, ang araw ay nagpapainit sa matitigas na envelope na ibinigay niya. Ang mga opisyal na selyo ay kumikinang na parang mga badge ng pag-unlad. Pabalik sa loob, binuksan ko ang isa sa kitchen table. Foreclosure notices ang lumabas. Ang bahay ni Jomari ay pumapasok sa mga paglilitis. Ang eviction timeline ay malinaw sa itim na tinta. Nagmamaneho ako sa tabi ng ari-arian mamaya sa araw na iyon. Ang makina ng Honda ay umuugong ng matatag. Nagpabagal ako malapit sa curb. Ang mga moving truck ay nag-i-idle sa driveway. Ang mga manggagawa ay nagdadala ng mga kahon sa ilalim ng maulap na kalangitan. Si Jomari ay nagdidirekta sa kanila na may balikat na nakatungo. Ang dating maayos na damuhan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapabaya. Ang mga damo ay tumutulak sa mga bitak na parang mga bitak sa kanyang fasad. Hindi ako huminto, nagmamasid lang mula sa malayo, isang tahimik na kasiyahan ang naninirahan habang tinamaan siya ng katotohanan. Ang telepono ko ay umingay sa gitna ng biyahe, si Jomari ulit. Huminto ako malapit sa riverbank, ang tubig ay malumanay na humahampas sa pampang at sumagot, "Tatay, please." Ang boses niya ay pumutok, malayo sa galit ng nakaraang gabi, may halong raw na desperasyon. Dumating ang eviction notice, ineempake ko ang lahat, walang mapuntahan. Pansamantala lang ang lugar ni Dante,
pero tulungan mo ako. Ito lang. Hinigpitan ko ang hawak sa steering wheel. Ang balat ay luma sa ilalim ng aking mga daliri. Isang alaala ang lumabas. Si Jomari noong bata pa, marahil 10, humahawak sa aking kamay pagkatapos na sirain ng bagyo ang kuryente. Umaasa sa akin na ayusin ang mundo. I-wire ko ang generator, itinayo ang safety net. Ngayon ang batang iyon ay nakalibing sa ilalim ng mga taon ng entitlement. Ito lang. Ito ay isang buhay ng ito lang. Anak, matuto ka mula dito. Itayo mo ang sarili mo. Nagbargain siya. Ang mga salita ay bumubuhos sa isang taranta na stream. Magsusorry ako. Cut in ko si Dante. Kahit ano. Huwag mo akong hayaang mapunta sa kalye. Ang pagmamakaawa ay humila, ngunit hinawakan ko ang linya. Ang mga apology ay hindi nagtatayo ulit ng respeto. Tumayo ka, Jomari. Tumawag ka kapag handa ka na. Ibinaba ko. Ang daloy ng ilog ay sumasalamin sa hindi maiiwasan na paghila ng mga kahihinatnan. Kumonsulta sa abogado ko sa pamamagitan ng isang mabilis na text update, kinumpirma niya. Ang mga paglilitis ay sumusulong, ang mga pagtatangka ni Jomari na huminto ay nabigo. Mamaya inilalagay ang mga abiso sa aking desk drawer, ang mga papel ay bumubulong habang naninirahan sila, ang aking mga saloobin ay lumawak sa nakalantad na mga flank ni Dante, ang kanyang mga business audit ay nagbabanta, ang mga bulong ng irregularities ay lumabas, ang net ay humihigpit, ang mga face ay nagbubukas sa labas ni Jomari. Kasama ang mga papel mula sa eviction ni Jomari na maayos na inilagay. Ang mga gilid nito ay matalas pa rin na parang hindi nalutas na mga gilid sa aking isip. Kinuha ko ang aking folder at nagtungo sa isang tahimik na cafe sa bayan ng Parañaque. Ang hangin ay nagdala ng isang pahiwatig ng ulan habang nagpark ako. Ang pinto ng truck ay sumara sa likod ko. Sa loob, ang usok ay tumaas mula sa isang sariwang latte sa sulok ng mesa na humahalo sa malambot na bulong ng mga patron na nagba-flip ng mga pahayagan. Humigop ako ng dahan-dahan. Ang init ay nagpapatibay sa akin habang dinayal ko ang abogado ko, si Atty. Ruben. Ang telepono ay nakadikit sa aking tainga sa gitna ng tunog ng mga tasa. Ricardo, mga update. Ang boses ni Atty. Ruben ay dumating na matalas at handa. Nakuha ko ang mga report na flag ni Elma, ang mga tax discrepancy ni Dante, ang mga madilim na deductions mula sa mga filing noong nakaraang taon. Sabi ko, binubuksan ang folder. Ang mga pahina ay kumakalansing ng mahina. Panahon na para i-activate anonymous tip sa BIR o sa pamamagitan ng mga channel. Huminto siya. Ang mga papel ay nagkakalat sa kanyang dulo. Pareho, hahawakan ko ang formal na reklamo sa pamamagitan ng aking mga kontak. Ang mga issue sa compliance na tulad nito ay maaaring mag-trigger ng audits ng mabilis. Ipadala mo sa akin ang packet. Ima-mail namin ito certified ngayon. Tumango ako sa sarili ko, nagtatala sa isang napkin. Ang panulat ay dumulas ng matatag. Habang sini-scan ko ang nakasisirang buod, ilang overstated expenses, kaduda-dudang offshore links. Isang alaala ang lumabas, ang mayabang na toast ni Dante sa isang holiday gathering taon na ang nakalipas. Ang baso ay nakataas ng mataas. Para sa pagtatayo ng mga legacies, sabi niya, kumikindat kay Jomari habang nakatayo ako sa likuran, ang aking mga kamay na may kalus sa konstruksyon ay nakatago sa bulsa pagkatapos mag-wire ng pondo para sa kanilang biyahe. Nakialam siya noon, ipinuwesto ang sarili niya bilang visionary. Ngayon ipinakita ko ang mga bitak sa kanyang pundasyon. Ibinaba ko, nag-email ng mga scan mula sa aking telepono. Ang upload bar ay napuno ng maayos. Sa labas, ang bintana ng cafe ay nag-frame sa mataong kalye. Ang mga sasakyan ay umuugong na parang mga gear na umiikot sa aking plano. Mamaya sa hapon na iyon, sinusubaybayan mula sa bahay, napansin ko ang unang ripples. Isang local business news clip sa aking laptop na nagbabanggit ng mga bulong ng mga investigasyon sa firm ni Dante. Ang mga client ay umaalis sa gitna ng mga chismis ng mga parusa na nagbabanta. Iniwasan ni Dante ang test call ko. Ang voicemail ay nag-click pagkatapos ng 2 ring. Ang kanyang karaniwang makinis na pagbati ay ngayon ay natunaw. Isang voicemail mula sa kanya ang dumating ng gabing iyon. Ang tono niya ay evasive, may halong pilay,
Ricardo, ano man ang plano mo, huminto ka. Maaari tayong mag-usap. Ayusin ito ng tahimik. Hindi ako sumagot. Sa halip ay nag-cross-check ng mga database para sa mas maraming leverage. Ang kislap ng screen na nagpapaliwanag sa aking matatag na desisyon, ang kanyang mabilis na mga pagtatangka sa restructuring ay lumabas sa mga public records. Asset shifts, ngunit huli na. Ang mga parusa ay tumataas, ang kanyang imperyo ay gumugulo. Ang katahimikan mula sa kanyang dulo ay lumaki. Isang bahagyang tagumpay ang umuugong sa tahimik na bahay habang inilalagay ko ang telepono. Nagmamaneho ako pauwi sa ilalim ng kumukupas na ilaw. Ang ilog ay kumikinang sa tabi ng kalsada. Ang aking mga saloobin ay lumipat sa mga potensyal na apology. Ang bigat ng hustisya ay naninirahan na parang takip silim. Isang tentatibong katok ang umalingaw-ngaw sa bahay ng gabing iyon na humihila sa akin mula sa kusina kung saan ang takip silim ay malumanay na nanirahan, nagtatapon ng mahabang mga anino sa mga counter. Lumapit ako sa pinto, tinitingnan palabas. Si Jomari ay nakatayo sa porch, ang kanyang tindig ay nakatungo, isang nag-aalinlangan na anino laban sa takip silim. Binuksan ko ito, ang malamig na hangin ay pumasok, nagdadala ng amoy ng nalalapit na ulan. Jomari, sabi ko ng pantay, lumayo. Pumasok ka. Pumasok siya ng dahan-dahan, ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa, ang mga mata ay nakatungo. Ang lampara sa sala ay kumislap habang binuksan ko. Pinapainit ang espasyo na may isang banayad na kislap. Nagtagal siya malapit sa mantle, tinitingnan ang lumang litrato ng pamilya bago magsalita. Ang boses niya ay mababa at humihinto. Ang bawat salita ay may timbang ng pagsisisi. Pagkatapos ng isang gabing walang tulog sa bahay ni Dante, napapalibutan ng kanyang malamig na luho, hinarap ni Jomari ang katotohanan. Ang tulong ni Dante ay may kasamang mga string. Ang kanyang mga pangako ay walang laman kumpara sa mga taon ng aking tahimik na mga sakripisyo. Ang bigat ng eviction notice ay sa wakas ay sumira sa kanyang pagmamataas. Tatay, nagkamali ako ng sobra. Ang eviction, ang pag-crash sa bahay ni Dante, lahat ay tumama sa akin. Kinuha ko ang lahat para sa granted. Tinawag kitang talunan habang nabubuhay sa iyong trabaho. Humihingi ako ng tawad, talaga. Nakasandal ako sa dingding, ang mga braso ay nakakrus, hinahayaan ang pag-amin na nakabitin. Isang flashback ang kumislap. Si Jomari, noong teenager pa, nagliliwanag pagkatapos kong itayo ang treehouse niya. Ang aming pinagsamang tawanan sa ilalim ng kalangitan ng tag-init, ang mga kagalakan na hindi kailanman maaangkin ni Dante. Ngayon, ang inosente na iyon ay tinimplahan ng paglago. Ang mga salita ay isang simula, anak, pero ang mga aksyon. Matagal ka nang umasa sa mga saklay. Tumango siya, hinugot ang isang maliit na envelope mula sa kanyang jacket. Isang sulat na sulat kamay, ang mga gilid ay nakatupi ng maingat. Alam ko, wala nang tulong. May job interview ako bukas. Manual labor tulad ng sinimulan mo. Si Dante, umuurong na rin siya pagkatapos ng mga problema sa negosyo. Nakikita ko ngayon na ginagamit niya lang ako para tamaan ka. Bumukas ulit ang pinto. Si Andrea ay dumating ng walang paanyaya. Ang susi niya ay pumihit ng mahina. Pumasok siya, naramdaman ng sandali. Ang kanyang presensya ay isang suporta. Tatay, nag-text sa akin si Jomari. Ayos ba ang lahat? Si Jomari ay lumingon. Ang boses ay bahagyang pumutok sa kahinaan. Ate, inaamin ko. Tama si tatay. Kailangan kong itayo ang sarili kong paraan. Umupo kami noon sa paligid ng mesa. Isang tahimik na pagkain ng mga sandwich na inihanda ko. Ang mga plato ay inilagay ng may sadyang pag-iingat. Tumango si Andrea nang naghihikayat. Ang mga salita niya ay banayad. Iyan ay isang hakbang, Jomari. Laging naging patas si tatay. Pinatawad ko siya doon. Isang matibay na pakikipagkamay ang nagtatak ng kasunduan. Walang sentiment, mga boundary lang. Pamilya ka, pero ang suporta ay nagtatapos dito. Paghirapan mo. Si Dante ay nanatiling tahimik. Walang mga contact signals na malinaw sa kanyang pagkawala. Habang umalis si Jomari, nangangako ng pagbabago. Niyakap ako ni Andrea. Ipinagmamalaki kita, tatay.
Mamaya, nag-a-archive ng mga lumang file sa drawer. Ang kalansing nila ay sumasagisag sa pagtatapos. Lumabas ako sa likod bahay, nakatingin sa mga bituin na kumikinang sa itaas, nagtutoast ng tahimik sa mga bagong simula. Kung gusto mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Noong gabing iyon, humingi ng tawad si Jomari. Hindi na siya mayabang. Naramdaman niya ang hirap. Nakita niya ang totoo. Si Dante. Biglang nanahimik. Wala na ang mga pangako niya. Pinatawad ko si Jomari, ngunit may hangganan. Sabi ko, pamilya ka. Pero dito na nagtatapos ang ayuda. Kailangan na niyang paghirapan ang sarili niya. Umalis siya na may pangako. Pangako ng pagbabago. Niyakap ako ni Andrea. Sabi niya, proud ako sa iyo, tatay. Pagkatapos lumabas ako sa likod bahay. Tumingin sa mga bituin, nag-toast ako. Para sa bagong simula. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like at share. I-subscribe na rin. Kwentuhan mo ako sa comments.